Habang galit na galit ang ating mga kababayang Pilipino dahil sa mga flood control na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ngayong araw nga mga kababayan ay nasusunog ang bahagi ng DPWH building kung saan posibleng narito ang ilang mga dokumento at ebidensya na magagamit para sa investigasyon. At sa nangyaring sunog ay naglabas agad ng pahayag ang DPWH at nilinaw na walang flood control project documents ang nadamay sa sunog sa Quezon City. At kasabay nga ng mga pangyayaring pagkasunog ng DPWH building ay inanunsyo ng Independent Commission for Infrastructure na ila-livestream na nila ang bawat investigasyon patungkol sa flood control project. Pero ang ating mga kababayan ay walang tiwala dahil nga sa napakatagal na palihim na investigasyon ng ICI ay posibleng naluto na ang mga ebidensya at naluto na ang posibleng mga apidabit. Ayon pa nga sa ating mga kababayan na ang pagkasunog ng DPWH building ay isang hudyat ng pagkawala ng hustisya patungkol sa mga biktima na mga ghost project, mga flood control project na isinagawa na inimplement ng DPWH. Kasama dito ang mga kontraktor at ibang mga matataas na mga opisyalis na nagpayaman sa kaban ng bayan. At bukod pa sa flood control anomaly mga kababayan, ang ating mga kabataan ay nagtitipon-tipon dito sa may bahagi ng Mendiola dahil hindi lamang flood control ang ninakawan ng mga opisyalis ng gobyerno, maging yung mga pagpapatayo ng mga classroom ng ating mga estudyante ay ninakaw rin ng ilang mga opisyalis ng DPWH. Dahil nga mga kababayan na ang planong 1,700 na mga classroom na ipapatayo ay 22 lamang ang naipatayo o 22 lamang ang nakompleto. At makikita ho natin mga kababayan, na galit na ang ating mga kababayang Pilipino kasama na itong mga estudyante ng iba't ibang mga universidad dito sa lungsod ng Maynila at ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya naman mga kababayan, yung posibleng mangyari sa Nepal, Indonesia at iba pang mga bansa na nagkaroon ng matinding revolusyon yung kanilang mamamayan ay posibleng mangyari din dito sa Pilipinas dahil nga mas tumindi, mas natuklasan ng ating mga kababayang Pilipino na trilyon-trilyon ang ninanakaw ditong mga politiko para magpayaman, para magpatayo ng kanilang magagarang mga bahay, bumili ng mga luxurious car para sa kanilang pansarili lamang. Kaya ang inaasahan ho natin na nangyari sa Nepal ay posibleng mangyari dito sa Pilipinas. At kung mangyari man iyon kabayan, ay talagang hindi na yun mapipigilan at yun na ang posibleng pagtakas ni Marcos Jr. papunta ng Hawaii dahil nga katulad sa nangyari sa kanyang ama ay posibleng mangyari din ito sa kanya dahil nga may kasabihan, kung magnanakaw ang ama, magnanakaw din ang anak.